naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa programang Laban Kasama ang Bayan sa FCM9 News ay ibinulgar ni Ka-Eric na umunoy pinondohan ni House Speaker Martin Romualdez ng 40 million itong miyembro ng Makabayan Bloc sa kanilang mga proyekto basta't gawin nila ang kanilang agenda pagdating sa budget deliberation ay gisahin at questionin nga itong opisina ni Vice President Sara Duterte patungkol sa confidential fund. Ito umano ang impormasyon na natanggap ni Ka-Eric mula sa kanyang intel. Gaano ito katotoo? Ang tanong natin, totoo nga ba ito mga kababayan po natin? At hindi natin basta-basta maliitin itong source ni Dr. Badoy at itong ni Ka-Eric mga kababayan po natin dahil napakalaki rin ang kanilang intel at malawak din ang kanilang grupo para nga naman posibleng mag-leak itong mga ganitong klaseng impormasyon. Imagine mo, 40 million katumbas ng paninira kay Vice President Sara Duterte. So at ang kuha umano, ang sinasabi nila ay open book na sila mga kababayan po natin at wala umano silang confidential fund, lahat umano na liquidate na. Pero ang na-liquidate ay kabuuan na pondo ng sinasabing House of Representatives. Paano ngayon ang individual na expenses ng mga kongresista at ang sinasabing extraordinary expenses na saan ang COA report na gusto nga makita ng taong bayan. Gusto ng taong bayan na maisa publiko dahil ito ay hindi naman related sa intel at confidential. So ibig sabihin kung ito ay ordinary expenses lamang na may resibo, bakit hindi ipakita at ipaalam sa taong bayan? So COA, natatakot po ba kayo sa mga kongresista? Natatakot po ba kayo kay House Speaker Martin Romualdez kung bakit hindi nyo umano ino-audit itong mga kongresista? At kasama na rin siyempre ang mga senador. That the House of Representatives claim that their books are open. Okay, so now we'll ask the COA to do a proper audit. But I heard, no, is it true, COA, that the reason that you're not doing your job with the House of Representatives is because you're afraid of the the members of the House of Representatives? That's what I heard. Because why will you not audit? Why will you not give a proper audit? No, so yun ang gusto kong tanungin sa COA. Is it true? Ma'am, sabi ng source Brother Franco, Miss Ina, mga kababayan, hindi po for free ang special operations na ginawa ng mga Communist Party urban cadre operative sa loob ng Kongreso like Raul Manuel, Franz Castro, and Arlene Rosas. Ka-Eric, pakitanong kay Speaker Martin Romualdez, gaano katotoo po ito? From information ito, mama, sa ating mga sources sa Congress, that they were offered 40 million worth of projects to be funded by the Speaker of the House. Basta atakihin at sirain si Sara Duterte at palalabasin na sila ay nagko-question ng confidential fund and security fund related to the office of the Vice President. Ulitin po namin, Speaker Martin Romualdez, if this is not true, ano po ang naging horse trading at ano po ang naging end of the bargain upang ipagpapatuloy natin na itolerate itong maniobra at atake sa loob ng pamahalaan ng mga known urban operatives of the terrorist organization CPP, NPA, NDF pretending to be part of Congress being party list representatives. Totoo po ba ito ang message na pumasok sa amin dito sa Laban Kasamang Bayan that they were offered 40 million pesos to be funded projects, to be funded by the Speaker's Fund at ito ay papatupad nila including mga rice distribution ng tinatawag na Malaya Rice. At alam natin na ang kasindikatuhan ng CPP, NPA, NDF ay malala. They were able to do that sa panahon ni Judith Aguiwalo na sila'y kumuha ng pondo mula sa gobyerno at mabuti na tunugan ni Pangulong Duterte pinabalik itong 20 million mahigit na cash for work program doon sa mass base area ng NPA nila sa Davao. Ganito rin ba ang nangyayari ngayon, Speaker Martin Romualdez? Just for us to be able to play with politics. So yan po ang napakatinding revelasyon ni Ka-Eric mga kababayan po natin. At kung ito ay totoo man o hindi, palagay ko ay dapat sagutin ito ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan po natin, para sa transparency at kaalaman ng taong bayan kung gaano nga ba katotoo itong mga revelasyon ni Ka-Eric. Nakakagulat itong mga revelasyon mga kababayan po natin dahil matagal na nating iniisip na posibleng may sabuatan nga itong si House Speaker Martin Romualdez at itong mga miyembro ng Makabayan kung bakit nga ba panay ang kanilang tirada at batikos
sa umano'y confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Naman ni House Speaker Samantala ay nanahimik sila mga kababayan po natin at mukhang iniiwasan na nilang tirahin ang ating Pangulo at may confidential fund din naman pala. Sabihin natin, sige, hindi confidential fund. Mayroon din naman palang extraordinary expenses itong House of Representatives at ang Senado. Bakit hindi nila questionin at batikusin na umaabot ng 1.6 billion? Wow, billion. Samantala ang hinihingi lang ng Department of Education is 150 million para maproteksyonan ang mga bata na biktima nga ng karahasan at biktima rin ng umano'y pagre-recruit nitong makakaliwang grupo. So, syempre, may mga ilang guro na rin na naging miyembro nila. So, ito rin ang paggagamitan para maimbestigahan kung sino-sino nga ba yung mga sangkot sa nangyaring recruitment para hindi lalong lumala ito sa ating bansa. So, ang pinapalabas ngayon na makakaliwang grupo o mga sumusuporta ay pinapalala lang umano ni Vice President Sara Duterte ang isyo ng insurgency. Pinapalakas ng umanong isyo para makakuha ng pondo sa confidential fund. So, yan naman ang kanilang mga pambabato ngayon. So alam naman po natin na wala silang makitang masamang gawain o parang ikakasira ni Vice President Sara Duterte. Pagdating sa trabaho, kita niyo naman kahit tinanggalan na ng confidential fund, panay pa rin ang trabaho, iniikot pa rin ang ilang eskwelahan at iniikot pa rin ang ilang kailangan puntahan para maipakita na ito ay nagtatrabaho ng maayos. So kaugnay dyan ang sinasabi nga ng House of Representatives sa pamagitan ng kanilang House Secretary na wala umano silang confidential fund at bukas open book nga itong House of Representatives para sa audit. So ang tanong, magkakaroon ba ng transparency sa mga expenses nitong mga kongresista at mga senador kung talagang open sila o baka summary na lang ito ang kanilang gustong ipakita. Ang gusto kasi ng taong bayan ay ma-itemize. Ano ang gusto nila transparency. So, ang gusto ng taong bayan, transparency at i-itemize kung saan nila ginastos ang pondo ng taong bayan. Naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Wala rin daw confidential o intelligence fund ang Kamara ayon sa Secretary. So wala silang confidential at intelligence pero mayroon silang 1.6 billion na extraordinary expenses. Saan ginamit? Ano ang ginastusan ng extraordinary expenses? Yan ang tanong namin. Secretary General ng Kamara. Regular din daw ino-audit ang gastos nito at laging bukas sa Commission on Audit. Base raw sa COA report noong October 2, walang disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara. Kaya So magaling, napakalinis ang pagtrabaho mga kababayan po natin. pasado ito sa audit. Ang Senado naman, binagyang diin na wala silang confidential funds ngayong taon. Ang Hindi niya ginamit. Kaya nga, wala kayong confidential fund. Pero ano yung extraordinary expenses na 331 million? So, syempre, pagdating naman sa Pangulo, ang confidential fund, palagay ko hindi dapat tanggalin. Pero syempre, kung kini-question nyo yung Vice President, questionin nyo rin ang ating Pangulo kung saan niya ginagamit. Kasi may expenses talaga na talagang dapat Pangulo lang o ilang miyembro ng kabinete lang ang nakakaalam na hindi pwede maisa publiko. So ngayon mga kababayan po natin, kung talagang transparency lang naman ang kanilang kagustuhan dahil single out ng nila itong si Vice President Sara Duterte, hindi maglabas din sila ng kanilang COA report, lalo na itong miyembro ng Makabayan at itong si Risa Hontiveros kung saan niya ba ginastos ang kanyang pondo mga kababayan natin. So siguro standby lang. Gusto nila may standby sila. Pero gusto ba natin pilayan yung presidente? Kung sinabi niyang kailangan yan. You know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam kasi presidente lang nakaka-receive na. So tama yun, meron talagang informasyon na presidente lang yung nakakaalam. Pero nangyari nga lang ito, talagang nagsilabasan ng itong issue na kung talagang gusto nyo talaga ng transparency. Ang taong bayan, naghanap din ngayon ng transparency. Kayong nagsimula puro kayo transparency, good governance, ipakita, ilabas kung saan ginastos ang confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. So which is sinasubmit naman kay House Speaker Martin Romualdez, sinasubmit kay Senate President Mig Zubiri, sinasubmit kay Pangulo. Ay di kung mayroong, sinasabi natin, kung mayroong talagang hindi tamang paggastos itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang opisina within 11 days, ay di dapat kasuhan
ni House Speaker Martin Romualdez, kasuhan ni Senate President Mig Zubiri, o kasuhan ni Pangulong Marcos itong si Vice President Sara Duterte, paimbestigahan niya sa ombudsman kung talagang may roong anomalya. Bakit hindi nila paimbestigahan? Bakit puro sila patutsada, puro sila question, at sabihin pa nila na tinanggal na ang confidential fund ng Office of the Vice President, pinakinggan ang boses ng taong bayan. Hindi yun boses ng taong bayan, iilang tao lang ang may gustong tanggalin. Hindi lahat, kasi alam po natin na mahirap trabahoin ni Vice President Sara Duterte ang pagtigil nitong insurgency, yung recruitment sa hanay ng ating mga eskwelahan kung wala itong confidential fund. So, ganun pa man ay handa pa rin umanong magtrabaho itong sa Vice President Sara Duterte, kahit ano pa ang sinasabi nila na nagpapanik na umano, sila lang naman yung nagpapanik. Wala namang sinasabing nagpapanik na itong Office of the Vice President. So, yan po, antayin natin mga kababayan po natin, kasi sa ngayon iniisa-isa na sila ni SAS kung ano ang kanilang feedback sa kanyang request na COA report. So, tingnan natin kung sino yung sasagot at mag-respond sa COA report na hinihingi ni SAS Sasot. Itong buwabati ko sa kanila ngayon mga kababayan po natin.